Mas mataas ang tsansang tamaan ng heat stroke ngayong tag-init. Alamin kung paano ito maiiwasan sa News to Go ni Jay Sabale. Sa pagpasok ng tag-araw, nagbabala ang Department of Health sa ilang sakit na karaniwang kapag mainit ang panahon. Isa na rito ang heat stroke na nakamamatay. Mas madaling tamaan ng heat stroke ang mga matatanda, mga sanggol at yung mga may mahinang resistensya. Ang pagpapawis ang natural na paraan ng katawan ng tao para magpalamig. Pero kapag mainit ang panahon, hindi ito sapat. Payo ni Health Secretary Enrique Ona, iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig at iwasan ng sobrang pag-ehersisyo, lalo na kapag sobrang init. Kapag tirik ang araw, mas mabuting manatili na lang sa loob ng bahay o di kaya gumamit ng panangga sa araw tulad ng sombrero o payong. Dalasan din daw ang pagligo o pagpuna sa katawan ng basang tuwalya. Nangyayari ang heat stroke kapag tumataas ng husto ang temperatura ng katawan. Ang mga sintomas ng heat stroke ay pagsakit ng ulo, pagkahilo, panghihina, pamumula ng balat, pag-init ng katawan at kawalan ng pawis. Tuwing tag-init, naitatala rin ang mas maraming kaso ng rabies. Ayon sa DOH, iritable raw kasi ang mga aso kapag mainit ang panahon, kaya mas marami ang nakakagat. Para maging safe sa rabies, tiyakin daw na pabakunahan ng anti-rabies sa mga aso. Huwag din daw hayaang pag-aalagala ang mga aso sa kalye. Para naman sa mga magulang, bantayang maigi ang mga bata at huwag hayaang pag-aalagala sa kalye. Payo ng DOH, kapag nakagat ng aso, dalhin agad sa ospital at magpabakuna. Sa mga mahilig mag-swimming, mag-ingat din lalo pat maraming sakit na pwedeng makuha mula sa tubig. Payo ng DOH, iwasang lumangoy sa maruruming tubig, tulad halimbawa ng Manila Bay. Bukod sa sakit sa balat, marami pang sakit ang pwedeng makuha, lalo na kapag nakalulunok ng maruming tubig. Ang tubig sa Manila Bay, puno raw ng mga kemikal at samot-saring basura, kaya ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagligo rito. Jay Sabale, GMA News.